Hindi ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa kapre. Akala ko noon, mga lumang alamat lang iyon na ikinukwento ng matatanda para takutin ang mga bata. Pero matapos kong tumira sa inuupahan naming lumang bahay, may isang silid na hindi ko na muling binuksan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nakita ko roon. Lumipat kami sa bahay na iyon dahil mas mura ang renta kaysa sa ibang inuupahan sa bayan. Luma na ang bahay, gawa sa kahoy at may 4 na silid. 2 ang ginagamit namin, isang bodega ang isa at ang unang silid sa tabi ng pintuan ay laging nakasara. Nang tanungin ko ang may-ari kung bakit, ngumiti lang siya at sinabing, "Matagal nang walang gumagamit dyan. Kung hindi naman kailangan, huwag mo nalang buksan." Hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Akala ko baka marumi lang o sira ang kwarto. Ilang araw kaming nanirahan doon nang mapansin kong tuwing gabi, may amoy ng usok ng sigarilyo na nanggagaling sa unang silid. Wala namang naninigarilyo sa bahay. Inisip ko na baka galing lang iyon sa kapitbahay. Pero kahit nakasara ang lahat ng bintana, naaamoy ko pa rin ang usok. Habang tumatagal, may mga kakaibang nangyayari. Madalas kong marinig na parang may mabibigat na yabag sa loob ng unang silid pagsapit ng 12:00 ng gabi. Isang beses pa nga, nagising ako dahil may tunog na parang may mabagal na humihinga sa kabilang pader. Nang sabihin ko ito sa kapatid ko, sinabi niyang baka daga lang o lumuluwag ang kahoy ng bahay. Sinubukan kong paniwalaan iyon. Isang gabi, nawalan ng kuryente sa buong barangay. Ako lang ang gising noon dahil may tinatapos akong trabaho sa laptop. Habang nakaupo ako sa sala, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng unang silid. Sigurado akong isinara ko iyon bago matulog. Kumuha ako ng flashlight at dahan-dahang lumapit. Pagkatapat ko sa pinto, mas lumakas ang amoy ng usok. Tahimik ang loob. Tinulak ko ng kaunti ang pinto at itinapat ang ilaw. Walang laman ang kwarto maliban sa isang lumang silya at isang bintanang kalahating bukas. Akala ko wala lang talaga. Pero nang ilawan ko ang sulok ng kisame, may nakita akong 2 mapupulang mata. Hindi gumagalaw, nakatitig lang. Napansin kong sobrang taas ng anino na nakadikit sa dingding. Hindi ko makita ng buo ang katawan nito dahil halos natatakpan ng dilim ang kisame. Ang tanging malinaw kong nakita ay ang 2 mata at ang makapal na usok na parang ibinubugan ito. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko, bumigat ang buong katawan ko. Maya-maya, may narinig akong napakababang boses. "Huwag mo akong gambalain." Bigla akong pinatay ang flashlight at tumakbo palabas ng bahay. Hindi na ako bumalik sa loob hanggang mag-umaga. Kinabukasan, sinabi ko sa may-ari ang nangyari. Hindi siya nagulat. Tahimik lang siyang tumango at sinabing, "Kaya walang gustong umupa rito ng matagal." Lumipat kami makalipas ang 2 araw. Simula noon, hindi na ako bumalik sa bahay na iyon. Pero may isang bagay na hindi ko makalimutan. Paminsan-minsan, lalo na kapag madaling araw, naaamoy ko pa rin ang parehong usok ng sigarilyo, kahit nasa ibang bahay na ako. At tuwing magigising ako dahil sa amoy na iyon, pakiramdam ko may nakatingin mula sa unang silid, kahit wala na akong unang silid sa bahay.